Praise God. Hallelujah. Ayan po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At unang-una po sa ating mahal na Panginoon. Ang sarap po sa Diyos na buhay. Amen? Pwede ba ang bilang siya ng malakas na palakpak? Yung pinakamalakas po. Hallelujah. Praise God. At sa umaga ito, tayo po ay nasa panibagong tema po ng ating iglesia pa for the month of January. So nakaraan po ating tema is all about perseverance. Kung paano tayo maging matyaga, papatuloy sa sa takbuhin nating naumpisahan po this coming 2025. At ngayon po ang ating pong tema sa araw na po ito is all about prayer po. Prayer po na isa po sa pinakamahalaga na dapat po na ginagawa po ng isang mananampalataya. Amen? Dapat ito po ay palaging ginagawa at hindi by occasion lamang po mga kapatid. Salamat po sa once again at huwag po pasalamat sa Diyos na ako po ay nabigyan po ng pagkakataon na makapagbahagi po ng kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. And please lang po sa umaga ito, sa ating pakinig, i-focus lang po natin ang ating isip, ang ating puso sa kanyang mga salita. Kumbaga sa ating pakinig, wag po muna natin pansinin ang ating mga katabi. Amen? Amen po mga kapatid. Praise God. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. So tayo po tayong lahat at tayo pagbabasa po ng kanyang mga salita po. Yan. Sa ating pong Biblia, makibukas po kayo sa Lucas chapter 18, verse 1 hanggang 8 po. Yan. Salitan po tayo, pangunang po sa pagbabasa. Sabi po ng verse 1, isinaysay ni Jesus ang santalinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa lusod ding iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Ngayon, ipagpapalagyan ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hirap na mananalig sa kanya araw at gabi. Sila kaya yung paghihintayin niya ng sagot. Sige, sabay-sabay po tayo. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darat ng pakaya siyang may mga taong may pananampalataya. Let us pray once again. Hallelujah. Amang banal at dakila, makapansalhat sa umaga ito, Diyos, purihin ka po sa pagkabasa po ng iyong mga salita. Sa pagpapatuloy pa, O Diyos, ng pag-aaral at pagkinig po, O Diyos, ng iyong mga salita. Buksan mo, Panginoon, yung aming pong espiritu na pangunawa, kaisipan, ano mga hadlang sa mga isip, sa mga puso upang sa gayon ay hindi po makapenetrate ang iyong mga salita, wasakin nito, at bigyan mo kayo, O Diyos, isang puso na hamdang pagtamnan ng iyong mga salita, na ito po ay magkaroon po ng pagbabago sa mga buhay at ito mismo ay nakita mismo sa pang-araw-araw po na yung pamilihan. Panginoon, tulungan po kami, O Diyos, hallelujah. Samahan mo kami, O God, na ibaba mo ang iyong banal espiritu, ang iyong banal presensya, na habang kami po ay nakikinig po ng iyong mga salita, ay mabuksan po ang iyong mga pangunawa at maliwanagan po kami kung gaano po kahalaga ang mensahe mo, especially pagdating po sa panalangin, O Diyos. Hallelujah. At ako po na gamitin sa umaging ito, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, God, apart from you, we can do nothing, O Diyos. Kaya sa umaging ito ay patuloy ko pong inanyahan ay yung kapangyarihan, ang paglugom po sa aking buhay na wala akong magagawa, O Diyos, kung hindi mo kasamahan, O God. Kapag nung hayaan mo, O Diyos, sa umangin ito, wala pong ibang mapapurihan, wala pong ibang madakila, kundi kayo lamang, O Diyos. Kaya marapat lang na ibalik po namin sa inyo
ang pinakamataas na papuri sa pagsamba sa Panginoong Hesus at magsabi ng Amen. Sige, makakapunto tayo. So, praise God po. So, ang topic po natin ay hindi pa rin po nalalayo yan. Sa perseverance po yan. O, andyan po rin po yan. So, tayo mga kayamani, ang ating topic. Ayan. Ang topic po natin ay perseverance and prayer. So, paano ba tayo maging matyaga sa panalangin? Paano ba tayo magpupursige sa panalangin po? Especially kapag tayo po ay nasa sitwasyon na katulad po ng ating binasa kanina. Di ba? Hindi, kung mapapansin po natin sa nalangin yun, ay dalawang klase po ng tao. Isang tao na nangangailangan, walang iba, yung babaeng balo o brioda. At isa namang tao, yung hukom, na medyo walang kinikilalang Diyos, walang takot sa Diyos, at hindi marunong magipagkapwa tao. So makikita natin dyan yung yung perseverance po ng isang tao o ng isang babae, yung babaeng balo. Okay? So sa umaga po ito, bago po tayo tumawag sa ating tema po, daanan ko lang po sa kung yung pananalangin po o prayer. Kasi napakalaga po ito mga kapatid sa buhay natin bilang mananampalataya. Lahat ng tayo niniwala na sa lahat ng aspeto ng ating ginagawa ay kailangan po idaan sa pananalangin. Napakahalaga po nun. Narinig po natin mga testimony po nila, di ba? Na kung gaano kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Doon po tumutugon ang Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Pero sa binasa po atin kanina, okay, although hindi siya nabanggit about prayer. Kasi lagi po nandang, ang talinaga po ay sa pong kwento na makalupa. Pero, meron po siyang mensahe na makalangit na pwede po nating i-adapt, na pwede po nating gawin itong pang-araw-araw po nating pamumuhay. And we believe and I believe po that there's a power in a prayer. Amen? Praise God. Meron po kapangyarihan po ang panalangin mga kapatid. Kaya dapat bilang isang dapat ito pang maging kaugalian po natin. Dapat itong makasanayan po natin ang ating ginagawa. Either na tayo man po ay merong pinagdadaanan o wala, nasa kahirapan o sa maayos na pamumuhay pang-araw-araw, dapat lagi po tayong nanalangin. Si even Jesus Christ po ay nanalangin po. Amen? So kaya tayo mga Kristyano, hindi po exempted. Di ba? Prayer is a backbone of every Christian. Tama po ba? Doon po tayo kumukuha ng lakas. Dabas, isang tao po. Subukan niyo po. Ako nasubukan ko lang. Kasi tumulog ang likod ko. Backbone ko po. So ang kilos ko po niyan, limitado na. Natatakot ang gumalaw. Dahil baka pagbuhat yung biglang tumunog ulit. Mahirap. So ang hirap pong ibalik nun. So maghahatol ng maghihilot na naman on that time. Paano po yung maghihilot, magkamali ng hilot? I-backbone yun. Ganun po sa ating mga Kristyano. Kapag tayo po ay nangingina na po sa pananalangin, kapag umatake ang ating kaaway po, anong power po natin? Anong lakas natin ang pwedeng panlaban doon? Diba? So agad tayo mag-give up. Kaya praise God, dahil sa ating church po, meron pa tayong prayer meeting na tinatawag. Meron pa tayong dawn watch sa umaga. At ito rin pa isang pundasyon ng bawat mananampalataya. Of course, kasama dyan yung faith plus prayer. So hindi po nagtatapos. Okay, andito ka na, mananampalataya tayo, ligtas tayo. Pero kailangan mo nang samahan ng pananalangin. Para tayo pa ay makapanatili habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. As long na tayo po ay nabubuhay pa sa mundo, habang tayo po ay may pong lakas, wag po tayong mag-isawa na manalangin. Especially po, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon. Diba? Ang digmaan, gutom, sakit, andyan na po. Magtatawag sa dengue, diba? Di man tag-ulan ngayon, ba't may dengue? Tapos ang lugar pa natin, hindi naman ganun masyadong masukal. Di masyadong tubig, di masyadong stagnant. So andyan na po. Kumbaga ang mundo po natin yan, ay sabi nga dyan, nasa huling araw po tayo mga kapatid. Kumbaga andito na tayo, naumpisa na po natin, yung takbuhin po natin dyan, susamahan po natin ng prayer. Para po tayo makapagpatuloy sa paglilingkod po natin.
hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. So dapat bilang pong mananampalataya, tayo po'y palaging nanalangin, di ba? Kasi kailangan po talaga yun. And actually po, ang prayer po ay meron pong para sa akin po, personally. Meron pong dalawang epekto po yan sa isang Kristiyano. Isang epekto, good effect, o sabihin, di ba sa gamot, merong side effect na tawag. Sa Kristiyano, ganun po. Yung good effect, kapag tayo ay palaging nananalangin, ano maging result nito? Okay? It develops spiritual growth. So lalakas po ang ating pananampalataya. Titibay ang ating pananampalataya. Anumang pagsubok, dahil tayo po ay palaging nakadulog sa Panginoon, kayang-kaya po natin itong tayuan. Dahil alam natin na meron Diyos na katulong po natin. Especially sa panahon po natin ngayon. Ano pa? Yan po, parang good effects po. So, hindi pa sunod yan. It develops deeper relationship with God. So, lagi po tandaan, ang panalangin po ay tayo po ay nagipag-usap sa Panginoon. At sa pagbabasa po ng kanyang mga salita, Bible study, dito tayo kinakausap ng Panginoon. So, ganun po kahalaga ang magandang epekto po sa atin nang tayo po ay palaging nanalangin. Kumbaga, lumalalim po ang ating relasyon sa Panginoon. Subukan niyo po. Sino dito may mga anak? Yung mga anak na medyo malaki na. Diba? Yung anak, diba, palagi kinakausap? Praise God kung palagi pang kinakausap lang niyo. So, ibig sabihin, andun yung relasyon niyo. So, pag mayroong problema, si anak na laging kausap ang kanyang mga magulang, naipag-usap ka agad. Susubong ka agad. Papa, mama, meron pang nagdadaanan. Pero kung bihira mag-usap, sa tingin nyo, magandang relasyon mag-ama o ng isang pamilya? Hindi. So, parang ganun po tayo sa Panginoon. Di ba? Kung tayo pa'y madalang makipag-usap sa Panginoon, paano tayo lalalim sa relasyon sa Kanya? Di ba? Kaya napakahalaga po ng panalangin. Isa po sa magandang epekto na makamtan po natin kung tayo po ay palaging magtsatsaga na manalangin. Ano pa po? It develops our faith become stronger. Lalo po tayong lalakas. Kasi alam mo na meron Diyos sa pagtawag, meron tutugon sa atin. Amen? Kaya nga tayo nanalangin dahil di natin kaya. Kailangan po natin ng tulong ng ating Panginoon. Good effects. It develops perseverance and prayer. Matututo po tayo magtiyaga na manalangin ng manalangin. Okay? So, sino ba dito ang meron ng hinihingi sa panalangin? Lahat tayo meron po tayong hinihingi sa Panginoon. Amen? Kanya-kanya nga lang tayo ng sitwasyon. Kanya-kanya tayo hinihingi sa Panginoon. Merong tinutugon, kagad. Merong hindi. Merong sandali. Wait ka lang muna. Okay? Yung pong apat na good effects po sa atin bilang mananampalataya. Kung tayo po ay palagi nanalangin. Sa bad effects naman po, yung masamang epekto. Kung ang isang Kristiyano ay sabihin natin na hindi nakasanayan ng panalangin o walang panahon para manalangin. Especially po pagdating ng dawn watch, ang hirap po ng ganun sitwasyon po. Madaling araw yun. Lalabanan mo yung laman mo on that time na dapat ang sarap matulog. Diba? Ang masamang epekto po nito, kabaliktaran po ng bandang itaas. Okay? Yung una, tayo daw po ay maging malakas spiritually. Tayo po ay manghihina naman. Bakit? Kulang tayo sa panalangin. Bas-bas lang po yan. Yung relasyon natin sa Panginoon ay unting bababa at unting tatabang. At yung pananampalataya natin, unting manghihina or manlulupaypay. Ang apat, we are too lazy to pray. Lazy. Ano po lazy? Di ba na-preach ko dati yan? Laziness. Kapag tayo po ay masamang epektibo ito, pag hindi pa nakasanayan ng manalangin, tayo po ay tatama rin na pong manalangin. Bakit? Di tayo nasanay doon eh. Di ba? Pero kung nakaugalan pa palaging manalangin, di ka tatama rin. Mas lalo kang gaganahan ngayon. Mas lalo kang magpupursige ngayon.
na dumulog palagi sa panalangin, na lagi mong kakausapin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Okay, praise God. So, balik po tayo sa ating tema po. Ang tema po natin sa umaga ito, why is it very important for every Christian to persevere in prayer? Bakit po napakahalaga po sa isang mananampalataya, sa bawat isa po sa atin, na kailangan po tayo ay magpursige sa ating pong panalangin. Maging matyaga po tayo sa panalangin. Napakahalaga po yan mga kapatid. Although, meron tayong mga pagkakataon, kahit ako man po ay medyo yung sa umaga, di ba, pag din sa hapong pagod ang ating isip katawan, yung prayer po natin ay magkasama na. Thanksgiving and Amen. Dito sa kahiga, tulog na. Ano po? Pero hindi po ganun patong ng Panginoon. Di ba? Kung tayo nga po nakapagbigay po ng maraming oras sa iba, how much more dapat sa panalangin po? Na isa sa pinakamahalaga kung bakit tayo nanatili dito sa ating mundo o kung bakit tayo nanatili sa paglilingkod at kung bakit tayo nanatili na patuloy na sumamba sa ating mahal na Panginoon. Okay. So bakit nga ba, Brother Raymond? Bakit napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya na dapat ako pala ay maging matyaga sa panalangin? Okay? Ito po, it is very important for every Christian to persevere in prayer because it teaches us how to pray consistently. Ibig sabihin po ng mga kapatid, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon kung paano manalangin ng palagian. Di ba? Ibig sabihin, dapat ito po hindi na by occasion, kundi dapat ito palagi po natin ginagawa bilang isang mananampalataya. Di ba? Kasi mapansin po natin sa ating pong binasa kanina, o tayo pa kaman yan, sa lusod din iyon, ay may isang byuda, tignan po na, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Verse 5, ibibigay ko na ang katarungan hiningi ng biyudang ito sapagat lagi, take note, lagi po, lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. So ibig sabihin yung pong babaeng biyuda po, base po sa ating binasa kanina, meron siya pangailangan, di ba? Kailangan po makahin ng katarungan, pero mo siyang kagalit din sa kwentong yan. Sa ibang translation po, meron po dyan. So, humingi siya ng katarungan. Kaya ginagawa niya, lagi siyang pumupunta sa hukom para humingi ng katarungan. So, dapat tayo din mga Kristiyan, dapat kapag tayo po ay mayroong mabigat o magaan na problema o mga decision making na nahirapan po tayo, dapat palagi po tayong lumapit sa Panginoon. Kasi doon po magbibigay po sa atin ang Diyos ng karunungan kung paano maresolba ang problema. Katulad po ng ginagawa ng babaeng biyuda. Di ba? So lumapit siya doon. Although sa verse 4 po, tinatanggihan na siya dyan pero hindi siya nagpatinag doon. Lagi siyang lumalapit sa Panginoon. So ganun sa atin. Kung meron po tayong mga pagkakataon na tayo po ay merong hinihingi sa Panginoon, lagi lang tayong lumapit sa Panginoon. Ang Panginoon po natin ay nandyan lang. Amen? Huwag po tayong lalayo sa Panginoon. Ang Panginoon po natin ay naghihintay lang po sa atin. Ngayon, kung ang panalangin po natin ay walang katugunan, huwag po tayong bibitaw. Bagkus, lalo po tayong lumapit lagi sa Panginoon. As long na hindi po natin natanggap pa ang ating hiningi sa Diyos, ay kung anong mga hiningi natin sa ating mga Panginoon, sabi mo nga, kanya-kanya po tayo nang hinihingi. Pero kagandahan nito, ang Diyos po ay laging, kumbaga ang Diyos po natin, ito na po, ang Diyos po natin ay hindi dingi para hindi po marinig ang ating mga panalangin. Amen? Ang Diyos po ay hindi po bulag para hindi makita ang ating pinagdadaanan.
nasa atin na lang po yun, kung paano po tayo kikilos. Kaya kung tayo po ay mayroong problema, katulad po ng babaeng balo, ang ginawa niya, lagi siya lumalapit. Di siya umiiwas, di niya tinatakbo ang hinaharap niya. Diba? So ganun po tayo dapat bilang isang mananampalataya. Isa po yan kung bakit natin maging persevere, maging matyaga sa panalangin po. Kasi tinuturuan po tayo na tayo po manalangin palagi. Napakahalaga po niyan. Sa umaga, kung tayo po devotion and prayer to guide us, to lead us sa maghapon natin gagawin. Subukan niyo po. Kalimutan niyo po manalangin sa umaga. Anong resulta niya sa bandang hapon po? Damay yan, maghapon yan. Kasi bakit? Walang guidance. Walang leading ng Panginoon. So kung ano maisipan natin mangyari doon, sariling kaisipan natin ang gagana doon. Diba? Kaya meron problema. Pero, kung sa pag-isipan po lang sa umaga, lagi na tayong nanalangin, nakasanayan, nakagawian, andyan po ang Diyos na tayo po itutugilin din yan po. Okay? Ano pa sabi po sa salita ng Panginoon? Yan, 1 Thessalonica. Lagi ko nababanggit yan. Palagi kayong manalangin. Di ba? Sabi po ng Apostol Pablo. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Di ba? So ano man sitwasyon po ang ating pinagdaanan sa mga kapatid, lagi po tayong manalangin. Di ba? So yan, sinasabi ni Apostol Pablo sa Thessalonica, to encourage na anong pagdaan nila, magpatuloy kayo, manalangin kayo. Verse 16 nga, magalat kayo lagi eh. Despite ng ating pinagdaanan. Yan sa lahat ng pagkakataon, ibig sabihin po, nasa magandang sitwasyon ka man ngayon, pangit na kalagayan ngayon, meron ka problema pagdadaanan, mabigat, magaan, kasakitan, pray. So doon po tayo magkakaroon ng kaginawahan po, ng kapayapaan na hindi kaya ibigay po ng mundo. Diba? Ano pa, Kerman? Efeso 6:18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling, sumamo sa patnuban ng Espiritu. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanahan lahat ng hinirang ng Diyos. Pray. Yun, sa bagit po natin nakaraan yan. Sa Armor of God. Di ba, nalala niyo po? Yan. Manalangin po tayo sa lahat ng pagkakataon. Okay. So, aminin ko pa lang yun. Kaya malinaw ko yan, meaning ng consistently. Wala. So, aminin po lang consistently, something that's done the same way for a long time. So, ibig sabihin, ito pong bagay nito ay ginagawa mo na sa parehas na pagkakataon sa mahabang panahon. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po natin itong ginagawa. Ganun pa consistently. Hindi isang araw, aba, nakamtam mo rin yung panalangin mo. Ay, okay na, nakamtam ko na eh. Titigil ka ngayon. Eto na naman ulit, pray ka naman ulit. Ay, okay na, ma-receive ng blessing mula sa Panginoon. Tigil ka na naman. Hindi po ganun eh. Katulad po ng biyuda po, sa verse po po, nakuha niya yung nangangad niya eh. Sa banay baba po, kay kalog po yan. Pero hindi po siya tumitigil. Okay? So, lagi na tayo mga kapatid, ang kasabihang Kristiyano. Ano po ito? A prayerless Christian is a powerless Christian. Ibig sabihin po, ang isang Kristiyano na bibihira pong manalangin ay walang kapangyarihan po mahinang Kristiyano. Kasi bakit po? Kasi sa panalangin lang po tayo kumukuha po ng lakas. Tama po ba? Doon tayo nagkakaroon ng lakas na makapagpatuloy sa paglingkod. Especially po, kung tayo pa mayroong pagdaan, halimbawa na lang, kung paano kung sabay-sabay na, kung paano kung na-pressure ka na, anong gagawin natin? Kasi di imposible mangyari po yun na magkasabay-sabay po mga problema. Tama po ba? Ang gagawin po natin ay idulog palagi ito sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag tayo po ay natuto na palaging manalangin, kapag mayroong mga pagsubok o dumating, sabi ko nga, ba't bang klase, magkasabay-sabay pa.
Laging natatandaan na tayo po ay dapat na manalangin. Consistently, dapat ito po maging habit na po natin. O dahil ito po ganun yung parang lating isinasagawa pang araw-araw po natin. Kung tayo pa lumakas kumain ng kanin araw-araw, dapat ganun po sa ating spiritual, yung prayer po. Di ba? Hindi ko sinasabi na wala kayong gagawin, hindi manalangin. What I mean is, dapat pagising mo sa umaga, pray. Tanghali, pray. Pagkain, gabi, pray ulit. Mas maganda kung may pang devotion. Pagsamahin mo yun, mas maganda po yun, mas mabisa po yun. Pero, samahan niyo po natin yung ating mga gawa. Tapos tayo ng pray, tapos wala na di man nakita sa ating buhay. Okay. Dapat nakita, pinakamahalaga sa lahat yan. Yung makita mismo sa ating buhay. Okay. Yung ating pinapanalangin. Pangalawang puntos po natin. Why is it very important for every Christian to persevere in our prayer? It is very important for every Christian to persevere in prayer because it teaches us how to pray patiently. So tinuturuan po tayo na manalangin kung paano po tayo mag-tiyaga. Especially po, sabi nga kayo, don't watch, di ba? Ang hirap po nun, gumising lalo. Kapag, ano ba, ang don't watch kasi by schedule lang po. Hindi yan po buwan-buwan, meron don't watch. So mostly, ang nakasanay natin na, na gawain sa umaga, ay tulog pa tayo on that time. Tama ba? Ang gising natin yan sa kung walang pasok mga estudyante, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, tulog pa. Nagkataon, meron don't watch. So praise God sa mga umati po ng don't watch. Amen. Pinumpra ka ng mahal na Panginoon on that time. Okay? Na hindi na nangyinahin na magbigay pa ng oras. Pero meron tayong mga kanya-kanyang kadahilan naman. Okay? So nasa tao na po yan. Pero sabi nga dyan, kung unahin po natin ang Panginoon at ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ay kanyang idaragdag. So yung kapayapaan, kahit na mayroong problema, inunaman ang Panginoon, matututo tayong magtiyaga na manalangin. Lord, guide me, lead me, teach me, mold me according to your will. Di ba? Isa po sila napakalaga po mga kapatid. Na sa ating pagpupursige sa prayer po, yung po tayo kung paano tayo maging matyaga sa panalangin. Kahit pagod na po tayo, kailangan po nating manalangin. Kasi yan po ay required po sa bawat mananampalataya. Ano po mga kapatid? So I hope and I pray this coming Friday ay marami na pong atin ng prayer meeting. Amen po ba? Bigyan po natin ng panahon ng Panginoon, especially sa pananalangin. Kung tayo po ay nakakapag-ubos nga sa gadgets ng ilang oras sa kapitbahay, di ba? How much more pang panalangin? Ang prayer po natin is almost 2 hours lang po. O sabihin, 1 oras mahigit lang, sa kalating oras ang prayer meeting lang po. Ang word po, ang panalangin po doon, hindi naman po umaabot po ng kalating oras. I think, almost 15 to 20 minutes lang po ang prayer. 15, mahaba-haba na po yun. Praise God, samahan din po ng prayer meeting. Pagpalain po ng Panginoon. How about the others po? Di ba? Kaya pag mayroon tayong dumating na pagsubok, dahil hindi tayo marunong magtiyaga na manalangin, wala. Manlulupay-pay tayo. Hanggang sa mo naman malayo, unti-unti na napapalayo sa Panginoon. Wala, tinabangan tayo sa panalangin eh. Hindi tayo magtiyaga. Di ba? Verse 3 and 5, ulit. Diyan po nakapokus sa ano po yan. Sa lusod ng iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa wagop at sinabi, bigyan po niya ng katarungan sa aking usapin. Dutong verse 4 po ha. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Take note po ng mahabang panahon ha. Tinanggihan siya sa loob ng mahabang panahon. So ibig sabihin, hindi na siya isang beses pumunta doon. Panahon po ang binibilang nun. Ang masakit doon, tinanggihan siya. Di ba? Pero, hindi hadlang yung pigilan siya. Andun ang kanyang pagtutsaga
na makiusap dun sa hukom. Napagbigyan mo naman ako, bigyan mo ng katarungan sa aking hinihingi. So napakalaga po sa atin mga kapatid, tayo maging matyaga. Okay, una, palagi. Pangalawa, magtiyaga tayo sa panalangin. Kasi yung verse 4 po, pinakamahirap po sa lahat yan. Mahirap po na manalangin kapag tayo pa'y punong-puno ng problema. Ayun po ba? Pagkasabay-sabay po yan mga kapatid. Yun ang matatag na Kristiyano eh. Palagi nasa gawad, minsan bumabagsak po. How much more po yung mga Kristiyano na bibihira lang po. Okay? Doon nga tayo kumukuha po ng lakas sa panalangin po. Paano pagkasabay-sabay sa atin yan, anong gagawin natin? Suko kagad. Ayoko na. Ano bang klaseng buhay Kristiyano to? Simula na maglingkod ako sa Panginoon. Puro hirap, puro problema, sabay-sabay pa. Doon nga tayo tinuturuan ng Panginoon eh. Yung nga lang, problema, mayroong ibang mananampalataya na imbis harapin, isuko sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, manalangin, tumatakbo. Nakakala natin yung solusyon. Hindi po yung solusyon nun eh. Tumakbo ka man, lumipat ka man sa ibang church, yung parang problema mo eh. Ang gagawin natin? Harapin natin. Idulog natin sa Panginoon. Bakit? Siya lang ang merong kapangyarihan na lumutas sa lahat natin problema. So meron siyang gagamitin ng mga instrumento, katulad din Brother William, sabi niya, kaya na, testimony niya, to encourage us. Diba? Meron gagamit ang Panginoon na instrumento para ipakita sa atin na kayang gumawa ng himala sa atin. Kung tayo po ay magtsatsaga na mananalangin po. Okay? Okay ba? Kuya Manny? Mateo. Ayan. Medyo mahaba po yan, sa Book of Matthew po yan, chapter 26. Sino pa si Jesus Christ po yan? On that time na siya po nanalangin sa Gethsemane. So sabi niya dyan, nanalangin po siya dyan na kung ama ko, alisin mo sa akin yung saro ng kahirapan na kanyang dadanasin. So hindi lang po isang beses na nanalangin po ang Panginoon on that time. So palagi po siya nanalangin, matyaga siya nanalangin. Pero ang ano po nito, madaling araw po yun na siya po yung nanalangin. So meron po siyang kasama, yung tatawag na inner tree ng kanyang mga alagad. Yung tatlong kasama niya, ano ginagawa niyo po? Tulog. Walang tiyaga na manalangin. Isipin yung kasama niyang Panginoon that time, ha? Hindi na pagtiyaga, tinulugan ng Panginoon. Hanggang ngayon pa, natutulog pa rin kayo? Meron nga tayong kakaharapin eh. Samahan niyo naman ako. Sa panalangin, tulog pa rin. Walang tiyaga. Kaya kung dumating ng sitwasyon na pag-uusig na, bitaw. Nagtago, nawala ang mga alagad. Isa rin natira. Sino? Si John de Vilado. Sino pa? Mga babae. O kita yung mga babae. Parapan yung mga babae na natiri sa iglesia. Diba? O sa church natin, sino kagamit-gamit sa church natin? Babae. Asan yung mga gandang boses natin, mga lalaki? Yeah. Asan yung mga talento natin? Diba? Pray. Pray patiently. Maging matiga po tayo. Kahit di pa dumating ang ating hiningi sa Panginoon, tiyaga, 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 and welcome. Ibibigay po sa atin ng mga ng Panginoon niya. Diba? Huwag tayo masyadong magmadali. Huwag natin gawing magikero ang Panginoon. Kasi meron pong pattern po dyan na hiningi ang Panginoon. Sa ating binasa po kanina, meron po dyan pattern. Makita po natin yan. Okay? At base po natin na text ko kanina po, nabasa po natin, makita po natin kung paano tumugon yung hukom sa hiningi ng byuda. Tatlo po yan. Una, oo. Verse 5. Ibibigay ko na ang katarong hiningi ng byudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka manispa ko sa kapupuntan niya. So ibinigay. Bakit? Nagtyaga siya eh. Consistently, palagi siyang pumupunta eh. Ganun sa atin. Kung tayo ay palagi nananalangin, kung tayo ay palagi nagtsatsaga na manalangin, ibibigay sa atin ang panatin eh. Yes, of course, ibibigay sa atin. Kung yung anak nga niya, ibigay sa atin eh. Hindi mo tayo karapat-dapat bigyan ng buhay, alay ng buhay, ng dugo. Pero ibinigay, how much more yung mga bagay-bagay sa ating pangailangan po. Okay?
Pangalawa, hindi. Tinanggihan po dyan. Verse 4. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos, okay, hindi pa. So, po, yung verse 4, tinanggihan. Sabihin, wala. Di ko sasagutin ang problema mo. Bahala ka, kasi walang kapwa-tao to eh. Ikaw nang bahala sa buhay mo. Ayusin ang problema mo. Parang ganun ba yung hukom? Kasi walang takot sa Diyos, walang pakalim sa kapwa-tao, di marunong. Kumbaga, sarili niyang kanyang iniisip. Parang nung naalala ko yun eh, naalala ko sa Hollywood. Viral po ng Hollywood. Yung sunog. Yung diniklar na godless town. Siya mention. Tapos pagkas ang godless town, nagtawanan yung mga nanonood on that time. Pero anong nangyari? Diba? Pero madalang ko lang po yun. Okay. Wait! Hintay lang. Verse 4 po ulit yan. Sabi yan, tinanggan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So, ibig sabihin hindi kagad. So, may pattern. Oo, kung kaluban talagang ibigay sa atin. Kung hindi ko kaluban, kung ito ipapahama, kung hindi bibigay sa atin ng Panginoon. Kung ang ating hiningi ay once lang, at hindi naman needs, I think, hindi ibibigay ng Panginoon. Kasi yung, magkaiba pa yung once sa needs. Yung once, gusto lang, low lang. Pero kung needs, ito lang ibibigay ito ng Panginoon. Kasi mga anak niya tayo. Tama po ba? Walang ama na kayang tiisin. Walang magulang na hindi kaya niyang tiisin ang kanyang anak na nangungulit. Na palaging nandyan. Nagtsatsaga. Na kahit na gaano katigas ang ulo ng isang anak, dahil magulang siya, ibibigay niya pa rin kanyang hinihingi. Di ba? Anyway, sabi nga, mahabang panahon, maghintay lang tayo. Ito, nag-antay ng mahabang panahon itong biyuda. Hindi kagad niya natanggap yung hinihingi niyang katarungan. So, maging sa atin, ilan taon na bang ating hinihingi sa ating mahal na Panginoon? 1, 2, 3, 4, 10 taon, wala pang katugunan. Hintay lang po tayo. At isipin, suriin po natin ating mga sarili. Baka mamaya naman po, ang hinihingi po natin ay hindi kalooban ng Panginoon. Baka once lang or luho lang. So remember po na, ewan ko narinig itong kwentong to, di ba? Na isang mag-ama, yung meron siyang anak na lalaki, na hindi pa siya bata pa. Wala pang 18 years old, pero gusto ng humingi ng sasakyan. Pero hindi po ibinigay ng ama. Kasi alam niya, may papahamak yun ng kanyang anak. So, ganun po sa atin mga kapatid. Hindi basta ibigay sa atin ng Diyos ang ating hinihingi hanggat hindi pa natin deserve na bigyan po tayo. Kaya, anong gagawin natin? Pray. Pray ulit. Yung palagi manalangin, magtiyagang manalangin, hanggang sa makita sa atin ng Panginoon, ay okay ang anak kong to. Kasi andun ang kanyang pagtiyaga, para siya lumalapit sa akin, lagi tumatawag sa akin, okay, ibibigay ko na ang kanyang hinihingi. Pero sipit, na kapag ibigay po sa atin yung blessing na yun, wag nawa na mangyari na ang blessing natin ibigay sa atin ng Panginoon, ito maging dahilan para ito pa maglayo sa atin sa posisyon ng ating mahal na Panginoon. Kundi habang tayo po ay pinagbapalat ng Panginoon, dapat mas lalo po tayong lumapit sa Panginoon. Ito pang katotohanan, ang nais ko talaga ng Panginoon, simula pa nung una, tayo pa ay pagpalain niya. Amen? Ayaw tayong masaktan, mga kapatid. Ayaw tayong nagdurusa. Ayaw tayong nahihirapan. Ang gusto ng Panginoon sa atin, maging mabuti po tayo. Maranasin yung kaginawa na pangako po sa atin. So dahil sa ating pong medyo katigasan ng ating ulo, okay, naranasan natin itong ganitong mga sitwasyon. Okay? Just remember po, yung tatlong klase ng po, oo, hindi, wait, napakalaga po yan. Pero wag ko yung titigil. At isipin natin sa ating mga sarili, suriin pa ating mga sarili, Lord, ito ba talaga ay kailangan ko? O baka naman luho lang? Okay? Kaya mga kapatid, pakisabi sa mga katabi, patiently. Tsaga-tsaga lang, mga kapatid. Tsaga-tsaga lang, di ba? Ang sabi ng kasabihan, kapag may tsaga, may nilaga. At kapag nilagang baka, pag pinakulo mo ng pinakulo ng ilang oras, mas masarap pong kainin. Ibig sabihin, worth it po na kainin yun. So, ganun po sa atin. Kapag isang bagay niya sa ating manapin, na pinagpagalan mo through prayer,
pagtsatsaga at palagi nananalangin, kapag nakamtan mo, parang ayaw mo nang bitawan. Inaalagaan mo. Kung sa blessing, gusto mo, ay, ayoko mo lang mapalampas ng blessing, agad mo i-grab yung opportunity. Bakit? Worth it mo ito. Pinaghirapan mo ito, pinagpuyatan mo ito eh. Di ba? Paano kung tayo tinatamad manalangin? Laziness. Lazy. Tamad. Katamaran. Okay. Napakalaga po mga kapatid. Pangatlo. Why is very important for every Christian to persevere in prayer po? It is very important for every Christian to persevere in prayer because it teaches us to keep on trusting God. So, andun yung pagtitiwala po natin. Na Diyos lang merong kakayanan o kapangyarihan na lumutas sa lahat ng ating problema at pinagdadaanan. Ang Diyos lang merong kapangyarihan magpagaling sa lahat ng ating makaramdaman. Ang Diyos lang posibleng magbibigay sa atin ng kapangyarihan ng kapayapaan sa atin po. Na despite ang pinagdadaanan, nagagawang pangumiti, pagingiti nga sa mga katabi. Yan baka umiyak na yan. Hindi pa niyo po, okay? Huwag po tayong maglulungkot mga. Ang pagsubok po, ang kawalan po, party po yan ng ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Even Jesus Christ ay dumanas po ng ganyan. Kaya tayo bilang mananampal, hindi po tayo exempted. Kasi Jesus Christ, kung siya pinasa ganung sitwasyon, anong ginawa niya? Nagtiwala lang po siya sa Panginoon. Nanalangin lang po siya. Palagi siyang kumukonekta sa Panginoon. Napakahalaga po ng connection natin sa Panginoon. Kaya sabi mo, huwag po tayo pinagdadaan, huwag tayong bibitaw, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Kasi pag tayo po ay lumayo, ito na yung pagkakataon ng kaaway. At lagi tandaan, okay? Ang kaaway po ay maraming strategy. Na dapat tayo po ay maging mas matalino po sa ating kaaway. Kaya sa mga ito, natin is about prayer. So ito natin sa panalangin palagi. Maging matyaga po tayo. At patuloy po tayong magtiyaga sa kapangyarihan mo ng ating mahal na Panginoon. Okay? Apa sabihin po salita ng Panginoon? Verse 3. Sa lusod din iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta. Ibig sabihin po, yung babae po yung byuda ay meron siyang tiwala na ilang hukom na yun ay merong kapangyarihan na siya ay patawarin o bigyan ng katarungan. Kasi kung wala siyang tiwala doon, hindi man siya pupunta doon eh. At take note po yung byuda po, wala po yung wala po siya ibang kasama, walang abogado. Kundi ang kahinasaan lamang talaga yung hukom ang magbibigay po sa ng katarungan. So tayo din po mga kapatid. Sa atin tayo po, naging pagbaka po tayo. Balik ko, tayo po iba't ibang klase po ating pagdadaanan. So tayo po dapat unang pumupunta po sa Panginoon. Tayo po ang unang nagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos. Kumbaga, ang Panginoon po natin hindi po nilalagay sa isang taon lamang na limitado ang kanyang kapangyarihan. Kundi, ang Panginoon po natin ay unlimited po ang kayang gawin sa ating buhay. Amen? Pero depende po yan sa pagsubok po natin. It is our choice. It is our devotion, dedication, and commitment po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, keep on trusting God. Patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kasi malaki po ang epekto po sa atin mga kapatid. Katulad po ng babayang biyuda. Tinanggihan na siya pero nagpatuloy pa siya lumapit eh. Ano yung pagtitiwala na ma-resolve, masusolusyonan ang kanyang problema. Kaya sa bandang ibaba, nagkaroon po ng solusyon. Hindi siya tumigil eh. Nagtiwala siya. Ganun po sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, kung tayo po tinuturuan, base po sa ating binasa kanina, sa ating mga mensahe, na kung paano po tayo magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Keep on trusting God. Kasi siya lang po ang mayroong kapangyarihan. Kung sa ating sariling lakas lang po, kung sa ating sariling kakayanan lang po, John 15:5, apart from you, we can do nothing. Yes? May mga pagkakataon sa natin lakas, karunungan, mapagtagumpay, pero hindi po siya tagal. Manlulupay po tayo. So, kailangan po natin ng katulong. Kailangan po natin magtiwala sa Panginoon. Sa pamagitan ng pananalangin. Diba?
Mark 10:27. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen? So ang kwento po ay sabat dun po sa binatang mayaman, na kung paano po siya makapasok sa kanyang karyan. Okay? So sabi niya, sa tao imposible makapasok sa karyan ng langit. Pero, sa Diyos kayang gawin imposible. Posible sa Panginoon makapasok yung binata. So baging sa atin din. Ang Diyos lang po ang merong kapangyarihan, authority na magbigay po sa ating na masolusyonan ang lahat ng problema po natin. This coming 2025, di po natin alam. Okay? Ang dating sa ngayon. Kung sa ngayon, meron mga tayong mga kapatiran na dumang kagad ng pagsubok at ito po ay nakapagtagpan, praise God po. Yeah. Ito pa simula pa ng panibagong taon. Mahaba pa po ang lakbayin pa po natin. Kung ngayon tayo lang 2025, 11 months pa po, malapit ng Pasko. Okay. So mahaba pa po yan. So sa ngayon, ibang kapatiran nakatanggap ng blessing, praise God po. Papuri sa Diyos. So hindi po yung nagtatapos dun. Dapat patuloy ka pa rin sa Panginoon. Patuloy pa rin magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Katulad po ng babae na po. Nandun ang kanyang neglect. Okay, tinanggihan lang. Pero andun na yung pagpupursige, pagtsatsaga, palagi, titiwala, tugol. Mateo chapter 5 verse 3. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sumapalad daw po, sabi po natin pa ni Jesus, yung mga tao na walang inaasahan kundi ang ating mahal. Yung nagtitiwala po sa Panginoon. Na despite ng kanilang pagdaan, hindi sila nakatingin sa negatibo, kundi ang kanilang tinitingnan, ang Lord, ano ba ang ituturo mo sa akin kung bakit ko ito pinagdadaanan sa ngayon. Pero ganun pa man, hindi ako basta bibitaw, basta ako ay patuloy na magtitiwala at mananampata na kaya mong gawing imposible ang mga bagay na imposible. Amen? Kayang gumawa pa rin sa atin ng buhay ang ating mahal na Panginoon. Hayaan lang natin na ang Panginoon kumilos po sa atin. Surrender our mind, soul, spirit, and strength. At ang resulta nun, lahat ay ibigay po natin mga Pinoy. Okay, hindi man sa ngayon, ako po naniniwala nito, ito ay merong kanya-kanyang panahon. Okay? Tsaga-tsaga lang, balik mo, tsaga-tsaga lang. Ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala? Sa Diyos. Okay, ibig sabihin po, siya lang ay merong kapangyarihan, authority na lumutas sa ating problema. Ibig sabihin, surrender to God po. Submit to God. Lord, di ko na po kaya ang problema ko. Lord, pagod na po ako. Lord, paubos na po ang aking lakas. Kaya na lang po ang tayo kong solusyon. Tulungan mo ako, Panginoon. Pero ganun pa man, patuloy pa magtiwala sa inyo. Hindi po ako bibitaw sa aking pananampalataya. Mas lalo akong lalapit at kakapit sa inyo. Yun po ang declaration po dapat ng isang mananampalataya. At mangyayari lang po yung kung tayo po ay palaging mananalangin, balik ang panalangin. Napakahalaga po ng mga kapatid ang panalangin. Mas ibang tanggapin sa salitang tamad, manalangin, yun po ang katotohanan. Dapat sa atin po mga kapatid, maging masipag po tayo. Di ba? Kasi doon po tayo kumukuha ng lakas eh. Okay? Pangapat po. It is very important for every Christian to persevere in prayer because it teaches us how to wait for God's perfect timing. Kumbaga, tinuturuan po tayo ng Panginoon na tayo pa yumitay po ng tamang pagkakataon kung kailan niya tutugunin ang ating mga panalangin. Kumbaga, inayaan natin ng Diyos na, Lord, kayo na po ang bahala sa aking durog sa inyo ngayon. Kung kailan ito, okay, hihintayin ko po yung Panginoon. Alam ko, ako naniniwala na mayroong panahon at oras na ito yung pagkakaloob din sa hindi man sa ngayon, pero hindi po ako bibitaw sa iyong mga pangako, sa iyong mga sipat. Ito yung ipagkakaloob. Okay? Ano po sabi mo sa Panginoon? Ibibigay ko na. Okay, yung take note ha. Ibibigay.
Hindi, ibibigay ko na. Ibibigay pa lang. Okay. Ibibigay ko na ang katarungan, hiningi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito, at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Tingnan niyo po itong sitwasyon to, ha. So, ibig sabihin pala, base po sa ating sa verse 7, na kapag tayo po ay mayroong pinagdadaanan, hindi lang isang beses tayo manalangin. Ano po dapat natin gawin? Araw at gabi na idulog natin sa panalangin. Ibig sabihin, bagong makamtan ang ating hiningi sa Panginoon, yung God's perfect timing, na blessing niya, meron po tayong action na gagawin. Ibig sabihin, hindi puro prayer lang. Diba? Yung binasa pa ni kanina, yung babaeng balo po, humingi siya ng katarungan eh. Nasa bahay lang ba siya? Hindi, di ba? Ano ginagawa niya? Pumupunta siya eh. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa siya ng aksyon para makamtan niya yung hinihingi niya doon sa masamang hukom. So, ganito po sa atin sa mahal na Panginoon. Kung tayo po ay merong hinihingi sa ating Diyos, lalapit tayo sa Panginoon. Yeah. Meron tayong action na gagawin. Yan po kita nanalangin. Okay. Maganda yun, nanalangin tayo. Pero wala kang ginagawang action. Ba, gusto magkaroon ng trabaho. Lord, gusto po ng trabaho. Di ba anak mo ako? Wala kang ginagawang action. Di ka nag-a-apply. Di ka naghahanap ng trabaho. Di bigay ka ng Panginoon yun? Malabo, hindi. Diba? At anong gawin natin yan? Kahit maghapon kayo manalangin dyan, kung wala tayong gagawing action, pwede ko sabi huwag kayong manalangin, ha? Dalangin kayo. Pero what I mean is, samahan po natin ang gawa. Parang ano yun eh, faith without, di ba? Walang gawa. Anong patay walang gawa? Ay, patay. Sabi na, prayer without works. Samahan natin ang gawa, yung ating mga panalangin. Make an effort po, mga kapatid. Kasi pag sa ating paggawa po ng effort, doon po makikita ng Panginoon. Ay, okay ang anak kong ito, palagi itong nanalangin na. Ay, palagi itong tiyatsaga itong manalangin na. Ay, lagi itong titiwala sa akin kasi palagi lumalapit kahit na tinanggihan ko na. Eto na nga, bibigay ko ng blessing sa kanya. At lahat natin mga kapatid, ha? Ang Panginoon po, kapag nag-give ng blessing, ay hindi lang po basta ordinary blessing. Special blessing po ang kanyang binibigay sa bawat anak niya. Na nakasunod dun sa pattern na yun. Di ba? Wait for perfect timing po, mga kapatid. Sabi ko ng mga aral, okay? Ang lahat sa mundo ito may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Okay? Ang Panginoon lang po ang merong control ng lahat ng bagay sa atin. Ang Diyos lang po ang merong kahit anong araw, pwedeng ibigay sa ating blessing. Okay? Pero, hanggat di nakita sa atin yung ginagawa po ng babaeng balo, yung pagtitiyaga, palagi, tiwala, di ating makakamtan ang ating sa ating mga Panginoon. So, kailangan po ating kumuha ng kapamaraanan ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang kalooban. Okay? John, chapter 2, verse 4. Ito po yun, ang kwento po, ito po yung unang himala po ng ating Panginoon Jesus on that time. Na yung tubig, yung kasalan po yan, na nawala ng alak. So si Mary po, bilang ina, pinangunahan po ang kanyang anak si Jesus Christ. So gumawa ka na ng himala kasi walang alak dun eh, naubusan na. Kaya nandun tubig na lang, nasa banga. So sabi ng Panginoon Jesus, hindi pa oras. So ibig sabihin, ang Panginoon pala ay mayroong tamang oras para i-release ang blessing para sa atin. Kumbaga sa atin, itinuturo po sa atin, ayon kay John, chapter 2, verse 4, huwag natin pangunahan ang Panginoon. Kumbaga, Lord, ang tagal ng blessing mo, ako nang gagawa ng kapamaraanan. Okay, ibibigay sa ng Panginoon. Pero hindi magtatagal. At merong konsekwensya. Bandang dulo. Bakit? Hindi mo hintay ang kalooban ng Panginoon. Pinangunahan ang Panginoon. I-Jesus niya, Diyos siya eh. Diba? Hinintay niya ang tamang oras para ibigay sa kanya, sabihin sa kanya, anong dapat mong gawin. Tayo mananampataya, huwag natin pangunahan ng decision making ang Panginoon. Kahit tandaan, nasa tao ang
pagpaplano, pagbabalak, pero ang Diyos ang siyang nagbibigay o nagtatakda ng katagumpayan ng plano natin. So, ibig sabihin, lahat ito po ay nakadepende sa Panginoon. Wait for God's perfect timing. Huwag tayong masyadong magmadali, mga kapatid. Kasi bang mamaya, pag tayo po ay nagmamadali, so, kasimula lang po, testimony. Last year po ito nangyari, kasi po on that time, kami po ay sa Kamalya po, okay, sa Shopee po, sa peanut butter po, nagkasabi kami ng order, Malang Juve. Sa Shopee, may order pa kami 30 pieces na bote, endorso. Okay, tapos, may sumabay po ng Lalamove, Caloocan. Same day dapat ang delivery. Shopee, tapos Lalamove. Nagluto ako, Biyernes. Gagawin ako ng oras. Si Jobin, pumunta ng Gilingan. Sabi hindi pa pwede matapos ng umaga ng giniling. So, kailangan ko maghintay ng hapon. Sabi ko, ihatid mo ng maaga. Pag-usapan, bigyan mo na kayo ng bayad. So, kumbaga nagkaroon ng retaliation. Para pinangunahan ko ang decision making. Taranta, nagkasagutan. Sabi, hindi nga pa pwede, hintayin natin yun. Hapon ba talaga? So, walang magagawa, hintay ko. Kumbaga sa ating ganong sitwasyon po, kung sa maliit pa na blessing ay nataranta na tayo, like po sabi sa amin, how much more yung mga blessing na malaki? Kung sa maliit nga lang, dito na pagkatiwalaan, nataranta na tayo sa aming mag-asawa. Pag malaki ng blessing ibigay sa amin, paano kung box-box ang hingini sa amin? Ako nagluluto. O, di ba? Hindi ka kayanin. So sabi pa noon, wait for God's perfect timing. Pero huwag mong bibitawan. Manatili ka doon. Continue. Pursige. Palagi. Tsaga. Tiwala. Resulta. Blessing. Di ba? So yun po ang maganda po sa ating mahal na Panginoon. Okay? Dito po yung pinapakita po sa atin bilang mananampataya ng ating mahal na Panginoon. Huwag po tayo, matuto po tayong maghintay sa tamang pagkakataon. Huwag po tayong magmamadali. Okay? At kapag nalugod sa atin ang ating mahal na Panginoon, i-release na po yung blessing na karapat-dapat po sa atin. Kasi nakita po sa atin yan eh. Nakita na, alam po ng Diyos ang desire po ng ating mga puso. Alam po ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Alam po ng Panginoon ang lahat ng ating pinagdaanan. Okay? Hindi po lingid yan. Okay? Hindi po bulag ang ating mahal na Panginoon. Hindi siya bingi. Paano mapakinggan sa ating mga hinaing. Okay? Ibibigay niya pa yan sa tamang panahon. At ang bibigay niya pong blessing ay yung the best. Kasi bakit po? Kasi nakita sa ating effort. Yung 3 puntos po kanina. Ano yun? Consistently prayer, patiently prayer, keep on trusting God. Pang-4, blessing. In God's perfect time. Diba? So yung po, kung mga pinakapato nila, ganun din po yung sa biyudang babae. Tinanggihan, nagtiyaga palagi. Nagtiyaga siya, nagtiwala siya. Sa tamang panahon, ibinigay sa kanya. Sa verse 8, 7 yan. Ibibigay ko na ang katulong hinihin ng babae. Verse 5 pala rather. So nagkataon ng blessing, di ba? Pagkan sa ating bilang mananampataya po mga kapatid. Okay? Na-impatan po natin yun. Okay? Sa ngayon, kung hindi pa po natin natanggap sa Diyos yung ating mga dagdagan pa po natin extra effort. Extra trusting on God. Extra oras para sa Panginoon. Diba? Doon pa lang i-release ng Panginoon ang ating blessing na ating hinihingi sa Kanya. Huwag po tayong magmamadali mga kapatid. Okay? So, yung pong yung kanya-kanyang panumpuyan, marami pong mga kapatid nyo na wala pang pananampataya sa ibang lugar. Okay? Meron pong tamang panahon sa inyong mga anak na wala pa dito, mga kapatid na wala pa dito, na alam natin na walang pananampataya sa Panginoon. At the same time, alam natin na kapama kanilang pupuntahan, maghintay po tayo ng tamang panahon. Pero, meron tayong kanyang gagawin. Okay? So, ang conclusion ko po sa umaga ito, okay? It is very important for every Christian to persevere in prayer because it teaches us how to pray consistently. Palagi. Because it teaches us how to pray patiently,
Because it teaches us how to keep on trusting God. Because it teaches us how to wait for God's perfect time. Okay? Amen po ba mga kapatid? Willing po ba tayo magkita sa ating mahal na Panginoon? Palapakan din ang Diyos ng buhay. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Sige tayo po manalangin. Hallelujah. Yes, O Lord. So mga kapatid sa umagang ito, God, hallelujah. Sa ating pong panalangin. Okay. Hindi ko po alam ang mga pinagdaanan po natin sa kanyang. Tayo po ay meron kanya-kanyang kahilingan na hiningi po sa ating Diyos na base po sa ating pinag-aaralan kanina na tayo po ay merong gagawin, okay? Na kailan po natin maging palagi po tayong manalangin, magtiyaga po tayong manalangin, and tayo po ay palaging magtiwala sa Panginoon at maghintay lang po tayo sa tamang panahon na ibibigay niya po yung nararapat po para sa atin. Kaya sa umaga ito mga kapatid, hallelujah, anumang hiningi po natin sa Panginoon, isipin niyo po ito, God, hallelujah. At kung alam po yung kantang, alam po yung magagawa ang Panginoon, isipin po natin, merong kaya pong gawin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Na kayang gumawa ng himala ang Panginoon sa ating buhay. Hindi natin nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin nililimitahan ang kanyang gawin sa ating buhay. Ang magagawa lang po natin sa umagang ito ay magpatuloy po tayo. Patuloy tayong magtiyaga. Palagi tayong manalangin, magtiwala sa Panginoon. At hintayin natin ang tamang pagkakataon na ibibigay ng Panginoon, yung nararapat sa atin. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Hallelujah. At kung tayo po ay mayroong mga pagkakataon na tayo po ay mayroong duda sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay, Lord, help us to increase our faith, our trust in you. Hallelujah. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod, O God. Hindi po rin makita ang mga negatibo ang pinagdaanan sa ngayon, O God, kundi ang tingnan po namin, ano ba ang ituturo mo sa amin sa pamamagitan ng mga problemang ito, sa pamamagitan ng mga pagsubok nito. Lord, give us the knowledge and wisdom na nagmumula sa inyo, God. How to solve this problem, O God, this trial, this sickness in our middle of us, O God. Kung meron pong nanghihina sa kanyang panampalataya, tulungan po ang bawat isa, O Diyos, na patuloy panghawakan ng mga salita mo, na sila po ay, kami po ay patuloy na magtiwala sa kaya mong gawin sa aming mga buhay. Kung kami po ay nabubuhay pa sa kasalanan, Lord, help us to overcome, to conquer yung kasalanan, O Diyos, na ito. Yung pagkukulang po naman sa inyo, God, tulungan mo kami, O Diyos, to enlighten us, give us strength to follow your will, O Diyos. Hindi po sa amin saling kakayanan, saling lakas, karunungan. Sabat kami tao lamang, O Diyos, na tao na kami mahina lamang. At kung kayo po ay wala sa aming mga buhay, di po namin kayang mabuhay mag-isa. Salamat, O Diyos, na nandiyan ka palagi sa aming mga buhay. Andyan ang mga kamay mo na nakibangon kung kami po ay nalagapa. Andyan ang pag-ibig mo, O Diyos, na kami patulit-ulit na inaalalayan na muling makabalik sa iyong prosensya. Salamat, O Diyos, na andyan po ang iyong mga salita mo na kami po yung paulit-ulit na pinalalahanan sa pamagitan ng itong mga gawain, O Diyos. Kaya, God, salamat po sa iyong pag-prosensya. Salamat sa Panginoon Espiritu. Enlighten us. Hallelujah. Ito mo po tulong po sa amin kung ano po narapat aming gawin, O Diyos. Kung paano po kayo magtatagumpay this coming 2025, O Lord. Guide us, mold us, lead us to overcome every trial na ipagdadaanan sa ngayon. Panginoon, maraming salamat. At dahil po sa amang ito, nanawa, hindi po mawalan ng kabuluhan ang salita mo, O Diyos. Bagkus ito po ay magulong kapangyarihan sa mga buhay. Na ito po ay nakikita mismo sa pang-araw-araw po ng pamumuhay, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for Holy Presence. Kaya Diyos sa mga ito, wala po yung magagawa kundi balik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri. Pasalamat pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. God bless you po.